Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1251 hanggang Kabanata 1260. Kabanata 1251. Ang mga bitik at bitik ay kumalat sa mga hagdan. Si Haring Shere ay nakahiga dito, dumura ng dugo na may isang mabagal na ekspresyon. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala sa sandaling ito. Ang nakakatakot na gintong kapangyarihan ni Yehan ay sumaire kay Shere. Ang lahat sa katawan ng hari, sa sandaling ito, siya ay lubos na walang silbi. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang mabangis na mga mata ni Haring Shere ay naglalabas ng nakamamatay na intensyon. Tinitigan niya ang kawalan, nakatingin kay Yehan. Hindi pa katagal, tinitigan pa niya si Yehan ng may mapagmataas na saloobin. Ngunit sa ngayon, matapos magpalit ng posisyon, si Yehan ay year-off-on siya sa ilalim ng kanyang mga paa. Paligid, sa pagkatalo ni Haring Shere, ang nakakatakot na tunog ng labanan ay tila humihina. Nang makita si Haring Shere na nakahiga sa mga hagdan, hindi maigalaw, nagulat ang mga master ng Brahman. Kung si Haring Shere ay mamamatay sa labanan, kung gayon sila ay narito pa rin. Sino ang makakapagpigil sa kabataang lalaking iyon? Anong uri ng kapalaran ang haharapin ng Brahman sa kabataang lalaking iyon? Patayin ang pintuan. Ang mga walang hiyang matatandang hayop ay pinapatay ang kanilang sarili. Tiningnan ng mga mataas na opisyal ng Tianlong si Haring Shere na natalo ng walang pakialam na ekspresyon. Matapos harapin ni Yehan si Haring Shere, ang natitirang 4 na King Kong at ang 4 na tagapagbantay ay wala nang dapat ikabahala. Kapag patay na ang hari, hindi na kailangang umiral ang mga Brahman. Sa parisukat, si Diluho siya ay walang ekspresyon. Kahit na nakita niya ang kanyang ama na malupit na natalo ni Yehan, wala siyang naramdamang sakit sa kanyang puso. Sa kabaligtaran, mayroon pa rin siyang isang ekspresyon ng ginhawa sa kanyang mukha. Para sa kanyang ama, wala siyang nararamdaman. Dahil, noong bata pa si Emperor Luocha, nakita niya mismo kung paano pinatay ng kanyang tinatawag na ama ang kanyang ina gamit ang isang palad. Para kay Haring Shere, ang amang ito na may kaugnayan lamang sa dugo at walang nararamdaman, si Emperor Luocha ay palaging nagtatago sa kanyang puso. Mayroong isang alon ng pagkapuot, ngunit ang pagkapuot na ito ay naging personalidad ni Luocha na uhaw sa dugo. Marahil, nang siya ay pumapatay ng mga tao, ang mga pinatay niya ay nangyari na iniisip bilang Haring Shere sa kanya. Sa kawalan, tiningnan ni Yehan si Haring Shere na nakahiga sa lupa na may nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kanya na may hawak na espada, at malakas na sinabi sa kanya, Haring Shere, ano ang nararamdaman mo? Napakamapagmataas mo, naisip mo bang matatalo ka ng hari? Sa aking kamay. Nakarinig nito, binuksan ni Haring Shere ang kanyang bibig, ngunit hindi siya nakapagsalita dahil sa kakilakilabot na mga sugat sa kanyang katawan. Tinitigan lamang niya si Yehan gamit ang kanyang matatalas na mga mata na parang mga kutsilyo, na parang gusto niyang kainin siya ng buhay. Nakita ito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sa silangan, ayaw kong maging kaaway mo, Brahman. Gusto ko lang makipagpayapaan sa iyo, ngunit mataas ang tingin mo sa iyong sarili at mapagmataas ka. Hindi mo ako inilalagay, Tianlong, sa lahat. Sa iyong mga mata, talagang iniisip mo ba na ako, Tianlong, ay matatakot sa inyo Brahman? Darating ako sa puntong ito, Haring Shere, ito ang iyong sariling pagkawasak. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, si Haring Shere ay walang anumang pagsisisi sa kanyang mukha. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya iniisip na si Yehan ay may karapatan na maging kapantay niya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas mabangis, dahil ang mga salita ni Yehan ay isang panunuya at kahihiyan sa kanya. Nakita ito, si Yehan ay may ngisi sa sulok ng kanyang bibig, matigas ang ulo, kahit na hindi kita sisirain ngayon, ang inyong Brahman ay sisirain mo. Ngayon, hahayaan kitang pumunta sa impyerno. Tinaas ni Yehan ang kanyang kamay ng mataas, at ang longevity sword ay tinuro sa kalangitan. Sa ilalim ng nagninangas na araw, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang suminag sa mukha ni Haring Shere sa itaas ng longevity sword. Ang nakakatakot na nakamamatay na intensyon ay dumating din mula sa katawan ni Yehan sa sandaling ito, umaagos. Hintay. Bigla, nang handa na ni Yehan na patayin si Haring Shere gamit ang isang espada, si Diluocha ay naglakad sa parisukat.
Walang pakialam ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ano, gusto mo akong pigilan? Walang pakialam na tiningnan ni Yehan si Diluocho at sinabi. Masyado kang nag-iisip. Lumapit si Diluocho kay Yehan, ang duguan na scimitar sa itaas ng kanyang baywang ay nasa kanyang kamay na, isang nakamamatay na intensyon ng sumibol mula sa kanyang malamig na mga mata agad, tinitigan si Haring Shire, ngunit pakikipag-usap kay Yehan, patayin mo siya, maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataong ito? Nakarinig nito, nagulat si Yehan, sinuri niya ang mga mata ni na Haring Shire at Emperor Luocha, nang marinig ni Haring Shire ang sinabi ni Emperor Luocha, ang kanyang mga mata ay tila sumabog sa mga apoy, at ang kanyang tinig ay napakapaos, malandi na babae na kumakain sa loob at gumagapang sa labas. Ako, bakit, hindi kita pinatay gamit ang isang palad? Hiem, ama, ingatan mo ako? Ito ang pinakamasamang desisyon na nagawa mo, dahil palagi kong iniisip kung paano ka papatayin. Malamig na ngumiti si Diluocho, ang kanyang mga mata ay dahan-daang naging mapusyaw na pula, nakamamatay na malamig. Nakita ito, isang ngiti ang dahan-daang sumibol mula sa sulok ng bibig ni Yehan, tiningnan si Emperor Luocha, at sinabi, mukhang lubos mo siyang kinasusuklaman na gusto mong patayin ang iyong ama, ngunit, naiisip mo ba ito? Talaga bang gagawin mo ito? Siyempre, gusto mo siyang mamatay? Kaya hindi mahalaga kung sino ang pumapatay sa kanya, tama? Binigyan ni Diluocho si Yehan ng walang pakialam na tingin. Nakarinig nito, umatras si Yehan ng 2 hakbang, umiling, at nakangiting sinabi, hindi mahalaga kung sino ang kanyang namatay, gawin mo na. Nakarinig nito, tumawa si Diluocho, at ang tawanan ay tila medyo baliw, medyo ginhawa. Sa katunayan, matagal nang hinihintay ni Diluocho ang araw na ito. Mula sa sandaling nakita niya ang trahedya ng kanyang ina sa mga kamay ng lalaking ito, si Diluocho ang mga binhi ng pagkapuot ay itinanim sa kanyang puso. Sa mga nakaraang taon, sa patnubay ni Haring Shire, nagsikap siyang mapabuti ang kanyang sarili, na ginagawa ang kanyang sarili na isang karakter na tulad ni Shire. Pinatay niya ang maraming tao at naigalinang ng isang walang awang puso. Dahil, alam ni Diluocho na kung dumating ang araw na ito, hindi siya magiging maawain, kaya kailangan niya maging masama at linangin ang kanyang marupok na puso sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao. Ang duguan na scimitar ay itinaas ng mataas ng mabilis na tumatawang si Emperor Luocha, at sa ilalim ng natatakot at galit na titig ni Haring Shire, ang duguan na scimitar sa kamay ni Emperor Luocha ay bumagsak ng mabilis. Tawa! Isang pagsabog ng dugo ang sumabog mula sa leeg ni Haring Shire at sumabog sa mga hagdan. Pagkatapos, ang ulo ni Haring Shire ay nahiwalay sa kanyang katawan, at dahan-daang gamulong mula sa mga hagdan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, na may isang walang pagsisising tingin. Lihim na umiling si Yehan, ang marilag na Haring Shire, isang world-class super expert, natatakot ako na hindi niya kailanman pinangarap na mamamatay siya sa mga kamay ng kanyang sariling anak na babae sa huli. Ito ay dapat sabihing napaka-ironic, at napakasama. Kabanata 1252. Sa pagitan ng langit at lupa, matapos mapanood ang tanawing ito, ang lahat ng master ng Brahman ay natakot. Namatay si Haring Shire, at namatay siya sa mga kamay ng kamahalan, na nagparamdam sa kanila na parang bumagsak ang langit. Ang kabataang lalaking iyon ay mas malakas kaysa kay Haring Shire. Ngayon, kapag namatay si Haring Shire, hindi ba sila lahat ay pupunta sa impyerno? Sa parisukat, si Emperor Luocha ay mabilis na tumawa, ang duguan na scimitar sa kanyang kamay ay tumutulo ng dugo, pinapanood ang ulo ni Haring Shire na gumugulong mula sa mga hagdan, ang hitsura ng kamatayan ay nagparamdam sa kanya na maghayganti kasiyahan, ang araw na kanyang inaasam-asam ay dumating na, at ang mga binhi ng pagkapuot ay nawala na rin ng walang bakas gamit ang kutsilyong ito. Sinulyapan ni Yehan si Emperor Luocha. Ayaw malaman ni Yehan kung ano ang nararamdaman ng kabilang panig ngayon. Ang kanyang walang pakialam na titig ay dahan-daang tumingin sa mga master ng Brahman sa mundo. Dahil patay na si Haring Shire, ang mga taong ito ay dapat ding sumunod sa kanya. Pumunta sa impyerno ng sama-sama. Yehan, kumusta ang pakikipag-usap? Sa oras na ito, si Diluocho ay tumigil sa mabilis na pagtawa, huminga siya ng malalim, at tumingin kay Yehan. Pakikipag-usap? Anong klaseng pakikipag-usap ang gusto mong gawin sa akin? Walang pakialam na tanong ni Yehan. Si Emperor Luocha ay lumapit kay Yehan sa isang lakad. Sinulyapan niya ang 4 na tagapagbantay ng Brahman at ang 4 na Vajras na nakikipaglaban, at sinabi kay Yehan, maaari kang pumili na alisin ang 4 sa 8 taong ito. Bakit? Tinitigan ni Yehan si Emperor Luocha.
Dahil masyadong maraming master, hindi ko ito makontrol mag-isa. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sinulyapan ni Diluocho si Yehan at sinabi. Gusto mo akong iligtas ang mga taong ito at hayaan kang manguna sa Brahman. Kinislot ni Yehan ang kanyang mga mata at tiningnan si Emperor Luoxia. Ang babaeng ito ay talagang hindi simple. Maaari niyang patayin ang kanyang ama gamit ang kanyang sariling mga kamay, ngunit ngayon, gusto pa rin niyang kontrolin ang Brahman. Gusto ko pang gamitin ang kanyang mga tao para alisin ang kalahati ng mga master ng mga Brahman, upang hindi siya gaanong mahirapan sa pagkontrol sa mga Brahman. Pagkatapos ng lahat, kung maraming natitirang mga nangungunang Brahman, hindi kayang supilan ni Diluoxia silang lahat. Tama iyon. Tiningnan ni Emperor Rakshasa si Yehan at sinabi, upang sirain ang mga Brahman, mas mainam na hayaan akong kontrolin sila. Kung ipinapangako mo sa akin, iaanunsyo ko na ang mga Brahman ay sumuko sa Tianlong at hayaan akong tulungan kang pamahalaan ang Timog Asya, mas maganda kaysa sa iba. Nakarinig nito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, gusto kong itanong, gaano kay Toto ang sinasabi mo? Alam mo, ang iyong ama ay namatay ng hindi direkta sa aking mga kamay. Paano ko malalaman na hindi ka lihim na maghihiganti sa hinaharap? Ako. Sa tingin mo ba gagawin ko? Tiningnan ni Diluocho si Yehan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapuot, at sinabi, akala ko wala kang lakas para lumaban sa kanya, kung hindi, mas maaga pa akong sasama sa iyo, ngayon ay kaya ko na siyang patayin gamit ang aking sariling mga kamay, sa katunayan, dapat kitang pasalamatan, kung wala ka, hindi ko siya kayang patayin, kung bakit ko siya gusto patayin, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo. Nakarinig nito, kinislot ni Yehan ang kanyang mga mata at tiningnan ulit si Emperor Luocha ng 2 beses, at pagkatapos ay sinabi, para sa kapakanan ng aking kapatid, pinagkakatiwalaan kita, at sa sandaling sumuko ka sa akin, sigurado akong wala kang lakas na magtaksil, kahit na mas malakas ka pa kaysa kay Haring Shere sa hinaharap, hindi mo pa rin magagawa. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng titig ni Emperor Luocha, ang figure ni Yehan ay kumislap sa kawalan, dumaan sa mga tao na parang isang streamer. Ang liwanag ng espada ay tumakbo, at nang huminto si Yehan pagkaraan ng ilang segundo, siya ay tumatakbo kasama si Siliang 4 na tagapagbantay na nakipaglaban kina Lin Chi at Lin Chi ay namatay. Tigilan na, ang mga susuko ay hindi papatayin. Ang tinig na pag-aari ni Yehan ay umalangaw sa kalangitan, kumakalat sa lahat ng direksyon, at ang umaalon na tinig ay may nakakatakot na aura ng Korshan. Nakarinig nito, ang mga tao ng Tianlong sa parisukat ay tumigil ng tahimik. Ang mga salita ni Yehan ay ang pinakamataas na utos para sa kanila, at ang mga Brahman ay umatras din sa parisukat na parang isang alon, mga armas sa kamay sa ilalim ng pamumuno ng natitirang 4 na King Kong, tiningnan nila ang mga tao ng Tianlong na may lubos na nakakatakot na mga mata. Tianlong, ang dalawang salitang ito ay kasing kahulugan na ngayon ng pinakamalakas na koponan sa silangang mundo, at sila ay mga super killing machine. Noong nakaraan, marahil hindi kinikilala ng mga Brahman ito, ngunit pagkatapos ng labanan, ang kapangyarihan ng Tianlong, sa buong silangang mundo, kahit na sa kanlurang mundo, natatakot akong hindi nila mahahanap ang isang malakas na koponan. Nakita ito, tiningnan ni Yehan si Emperor Luocha, at iniwan ang natitira sa babaeng ito. Makinig, mga Brahman, kung susuko kayo sa akin at tutulungan ninyo akong kontrolin ang mga Brahman, kung gayon ay mabubuhay kayo ngayon. Malamig ang tinig ni Diluocha na tumingin sa mga Brahman, sa kabilang banda, kung mayroong sino mang nag-iisip na ako, Diluocha kung hindi ka karapat-dapat na manguna sa isang Brahman, kung gayon ay pupunta siya sa impyerno ngayon, bibigyan kita ng 1 minuto para isipin ang isyong ito, pagkatapos ng 1 minuto, kung hindi ka gagawa ng tamang pagpili, huwag mo akong sisihin, Bloodshere, sa pagiging walang awa. Nakarinig nito, ang ilang mga master ng mga Brahman ay nagtinginan, at pagkatapos ay kay Yehan. Isang tingin ng matinding takot ang biglang lumitaw sa kanilang mga mukha. Kung gusto nilang mabuhay, tila ang tanging paraan ay ang sumuko. Bagaman pinatay ni Diluocha si Haring Shere gamit ang kanyang sariling mga kamay, ngunit ngayon na ang kaligtasan ang pinakamahalaga, sino ang mag-aalala tungkol sa bagay na ito? Hoy, siya nga ang babaeng gusto ni Chie, may tapang siya. Ngumisi si Lin Chi, mas lalo niyang nagustuhan si Emperor Luocha habang mas lalo niyang tinitingnan. Sa isang iglap, sa parisukat na ito, ang lahat ng mga Brahman ay lumuhad sa isang tuhod, handa akong sumunod sa kamahalan na prinsesa. Nakita ito, inihilig ni Emperor Luocha ang kanyang ulo at sinulyapan si Yehan. Naintindihan ng huli at sumulong at sinabi, tandaan ang inyong mga pinili ngayon, at malalaman ko kung sino ang nangahas na magtaksil sa inyo sa hinaharap.
Pagkatapos, may lakas akong sirain kayo sa unang pagkakataon, kayang pumatay sa inyo sa pangalawang pagkakataon. Habang nagsasalita, sinulyapan ni Yehan si Diluocha, at sinabi rin niya ito sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ang bagay na Brahman ay natapos na. Siyempre, ang lahat ng natitirang mga Brahman ay pag-aari ni Diluocha. Kung paano pamahalaan ang mga taong ito at gawing tapat sa kanya, hindi ito aasikasuhin ni Yehan. Dapat itong harapin ni Diluocha. Kabanata 1253. Habang ang mga pangyayari dito ay natapos na, si Emperor Luocha ay agad na inihayag na ang mga Brahman ay sumuko sa Heavenly Dragon. Ang balitang ito ay kumalat sa Timog Asya na parang isang buhawi. Kumalat din ito sa kanlurang mundo. Ang labanan sa pagitan ng Tianlong at Brahman ay kilala rin. Si Haring Shire ay natalo ni Yehan at namatay sa mga kamay ni Emperor Luocha, na nagulat sa buong silangang mundo. Kahit na ang isang super expert na si Haring Shire ay natalo ng batang iyon. Tila ang araw bago siya bumalik sa China ay hindi na malayo. Dongfang, Huaxia Yanjing City, ang Diyos ng militar ay may ngiti sa kanyang mukha, at mayroon ding ngiti sa kanyang mukha. May kaunting pag-asam, kahit na ang mga superpower na tulad ng mga Brahman ay naasikaso na ni Yehan. Ang kanyang mga larangan ng digmaan sa silangang mundo, maliban sa China, ay natapos na sa ibang mga rehiyon. Susunod, hanggat iwagayway ni Yehan ang kanyang espada sa kanluran at lipulin ang Shenting, kung gayon ang lahat ng mga larangan ng digmaan na pag-aari ni Yehan sa silangan at kanluran ay matatapos na. Hoy! Nakatatandang kapatid, kung ang batang ito ay makakatalo kay Haring Shire, ang kanyang lakas ay maaaring umabot na sa kaharian ng 3 bulaklak, at ang bilis ng pagpapabuti ng lalaking ito ay napakakatakot. Natatandaan ko na kalahating taon na ang nakakaraan, ang kanyang lakas ay nasa kaharian lamang ng 2 bulaklak, at sumaire siya sa loob ng kalahating taon. Isang kaharian, sok-sok. Namangha si Situ Zhenchen. Ang God of War ay nagsabi, susunod, ang batang ito ay dapat pumunta sa kanluran upang makipag-ayos ng mga kwente sa matandang papa. Maghintay tayo sa China upang makita ang magandang palabas at tingnan kung ano ang mangyayari kapag ang matandang papa ay bumangga sa lalaking ito. Habang ang silangang mundo ay nagulat pa rin sa labanan sa pagitan ng Tianlong at Brahman, si Yehan ay nagmadali na sa kanlurang mundo gamit ang lahat ng kapangyarihan ng Tianlong. Ang larangan ng digmaan sa silangang mundo ay tapos na, at kailangan pa ring isaalang-alang ni Yehan ang larangan ng digmaan sa kanluran, dahil sa ngayon sa kanlurang mundo, ang 5 partido na alyansa ay nasa ilalim ng mabilis na pagsupil ng God's Court. Kung mag-aantay ka ng isang araw, maaari itong maging sanhi ng hindi na maayos na pagkalugi. Sa katunayan, sa ngayon sa kanlurang mundo, ang kapangyarihan ng 5-Party Alliance, sa ilalim ng pagsupil ng Shenting, ay halos nasa kalagitnaan ng desperadong pagtakas mula sa Eastern Europe patungong Western Europe, at sa tuwing mahuhuli ito ng Shenting, magdurusa ito ng pagkalugi. Sa loob lamang ng isang araw magdamag, ang pagkawala ng 5-Party Alliance ay malapit ng 100 tao. Dapat mong malaman na ang 100 taong ito ay hindi ordinaryong mga tauhan, sila ay lahat ng piling eksperto na pinili mula sa 4 na pangunahing puwersa. Kung ang ganitong uri ng pagkawala ay patuloy na lumalaki, ang 5-Party Alliance ay mamaya o maaga ay magkakawatek-watek. Siyempre, ito rin ay dahil sa pagkilos mismo ng Papa. Sa isang tiyak na simbahan sa Western Europe, ang Papa ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Natalo mo ba si Haring Shire? Minamaliit mo ba ang batang ito? Sinuri mo na ba ang sitwasyon sa Timog Asya? Panginoon kong Papa, ayon sa balita, natatakot ako na totoo nga na si Haring Shire ay natalo nga ni Yehan. Isang matandang parusa sa banal ay magalang na nakatayo sa tabi ng Papa, matapos kumalat ang balita ng labanan sa pagitan ng Tianlong at Brahman, agad na sinimulan ng Shenting na siyasatin ang katotohanan ng bagay na ito. Tila minamaliit ko talaga siya. Ang Papa ay may madilim na mukha, at pagkatapos ay tumawa siya. Matapos makuha ang Brahman, maliban sa China, ang kanyang larangan ng digmaan sa silangan ay tapos na, at tiyak na dadalhin niya ang mga tao upang dumating susunod. Sa kanluran, sa pagkakataong ito, ang batang ito ay naglaro ng isang trick sa akin, na nagpapangyari sa mga mataas na profile na aksyon ng 5-Party Alliance sa kanluran na maakit ang aking atensyon, habang tahimik niyang kinuha ang mga Brahman sa silangan. Ang matandang parusa sa banal sa tabi ng Papa ay nagsabi, Panginoon kong Papa, kung si Yehan ay napakalakas na, hindi ba dapat tayong maghanda sa lalong madaling panahon? Dahil lang sa makakain niya ang Brahman, hindi nangangahulugang makakain niya ang aking God Court. Malamig na umungol ang Papa at sinabi, iparating ang aking mga salita, umatras ang lahat sa punong tanggapan ng Southern Europe.
Sa pagkakataong ito, hahayaan ko siyang bumagsak ng lubusan sa lupa at huwag siyang bigyan ng anumang pagkakataon na huminga. Panginoon kong Papa, susuko ba tayo sa mga pag-anong ito na tumakas sa Western Europe? Hiem, kung wala ang pamumuno ni Yehan, ang mga taong ito ay wala nang dapat ikabahala. Napakaganda na maalis ang ilan sa kanilang lakas sa nakalipas na 2 araw. Huwag kang mag-alala, hindi na sila mabubuhay ng matagal. Nagtataka ang Elder God's punishment, Panginoon ko, mayroon ka na bang ibang plano? Tumawa ang Papa at sinabi, ang rate ng paglaki ni Yehan ay lampas sa aking inaasahan, ngunit kahit na siya ay maging mas malakas, matatalo pa rin siya sa pagkakataong ito, dahil mayroon akong isang hindi inaasahang trump card sa aking kamay, ang card na ito, sapat na para patayin siya. Alam na ang Five-Party Alliance ay matatagpuan sa Western Europe, si Yehan ay nagdala ng lahat ng kapangyarihan ng Tianlong sa Western Europe nang walang tigil. Ang Western Europe ay tahanan ng lahi ng vampira. Sa pagtakas mula sa Eastern Europe patungong Western Europe, ang Five-Party Alliance ay nagdusa ng malubhang pagkalugi. Ngayon na sila ay narito, kailangan nilang magtago na parang mga daga sa lansangan. Pagdating sa Western Europe at nalaman ang pinagtatagwa ng Five-Party Alliance, si Yehan ay nagmadali roon kasama sina Zhao Hengtian at Jipot Ian, habang sina Shaben at Lin Kish ay kumuha ng ibang mga tao upang magtanong tungkol sa balita. Narito ang isang inabandonang underground garage na mukhang napakamarumi, at maging ang hangin ay puno ng isang masamang amoy, at ang mga tao mula sa Five-Party Alliance ay nagtatago rito. Ang pagdating ng tatlo kay Yehan ay agad na nagpaalarma sa mga taong nagtatago sa dilim, at pagkatapos ay 3 o 4 na figure ang lumabas mula sa ilang madilim na sulok. Ang mga taong ito ay nagmula sa 4 na pangunahing puwersa. Kapag may pag-atake, maaari mo ring abisuhan ang iba na umatras sa lalong madaling panahon. Ginoo Ye, ang mga taong ito ay natural na pamilyar kay Yehan, at mayroon pang ang pahiwatig ng paghanga sa kanilang mga mata, dahil ang Five-Party Alliance ay hindi kailanman nabigo sa paligsahan sa Shenting sa ilalim ng pamumuno ni Yehan, at sa pagkakataong ito, kung wala si Yehan, ang Five-Party Alliance ay nagdusa ng malubhang pagkalugi. Tumango si Yehan sa mga taong ito at sinabi, "Salamat, dalhin mo ako sa inyong pinuno." Sa ilalim ng pamumuno ng ilang mga taong ito, dumating sila sa basement ng underground garage hindi pa katagal. Sinabi nila na ito ay basement, sa halip na ito ay alkantarilya, at ito ay nalinas lamang ng mga tao ng Five-Party Alliance. Sa isang silid na puno ng mamasamasang kapaligiran, nakita ni Yehan ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa at si Leng Wufei, na pansamantalang nangunguna sa Golden Dragon General dito, nakita ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa muli, at si Yehan ay humanga sa kanilang mga bulok na hitsura. Nagulat ako. Kabanata 1254. Nakita kong ang mga mukha ng mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ay natatakpan ng dumi at ang kanilang buhok ay gusot, na parang hindi sila nagsasabon sa loob ng ilang araw. Dapat mong malaman na, maliban sa mga lobo, ang 3 pang iba sila ay lahat ay nagbihis na parang mga marangal na ginoo, kailan pa nila nakita ang kanilang mga sarili sa ganoong kahihiyan, at, sa kanilang mga sirang damit, mayroon pa ring ilang ginamo na sugat na bahagyang nakikita. Huwag kang tumingin, buhay pa sila. Binigyan ng patriarch ng vampira si Yehan na naglakad ng isang panig na tingin, at sinabi sa isang masamang kalooban. Hindi sila tumayo para salubungin si Yehan. Ang pagkalugi na kanilang naranasan sa pagtulong kay Yehan sa pagkakataong ito ay nagparamdam sa kanila ng awa sa kanya ngayon. Si Yehan ay may malalaking opinyon. Pumasok si Yehan at umupo sa upuan sa mamasamasang silid na ito, at sinabi, "Lahat, sa pagkakataong ito, ako, Yehan, ay may utang na loob sa inyo, kaya gusto kong magpasalamat muna, ngunit ngayon na narito na ako, harapin natin ang isa't isa. Hindi na kailangang magtago mula sa Shenting, gamit ang lakas sa ating mga kamay, ganap na natin silang mahaharap ngayon." Kung gayon, ano ang plano ni Ginoo Ye? Walang pakialam na tanong ni Ian, ang pinuno ng Hells Angels. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, dapat alam ng lahat na magkakaroon ng isang malaking masayang pangyayari sa Shenting sa loob ng 1 linggo. Plano kong pumasok sa Southern Europe sa araw na ito at pumunta ng diretso sa Vatican, ang punong tanggapan ng Shenting. Ginoo Ye, sigurado ka ba talaga sa pakikipaglaban sa Papa? Seryosong tanong ni Gerd. Personal nilang naranasan ang kapangyarihan ng Papa sa nakalipas na 2 araw, at sila ay ganap na hinabol at tumakas ng kabilang panig, at hindi nila nang ahas na mag-relax kahit kaunti. Sabi ni Yehan, "Lahat, gusto kong malaman kung gaano karami ang sa tingin ninyo ay mas malakas si Haring Shere kumpara sa Papa." Nakarinig nito, nagtinginan ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa at natahimik.
Nagpatuloy si Yehan, lahat, narating na ninyo ang puntong ito. Huwag kayong umatras dahil lang sa hinahabol kayo ng papa. Ang mga tao ko ay lahat ay pumasok na sa kanluran, at ang tagumpay o pagkabigo natin ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Sa pakikipaglaban sa Shenting, ang mga lobo natin ay hindi kailanman atras. Tiningnan ni Gerd si Yehan at sinabi, Ginoo Ye, ang iyong plano ay salakayin ang Shenting sa araw ng kasal ng anak ng langit at ng banal na dalaga. Tumanggo si Yehan at sinabi, ang kasal ng banal na anak ng langit at ng banal na dalaga na si Lina ay isang napakasayang pangyayari para sa Shenting. Sa tingin ko sa oras na iyon, ang itaas, gitna at ibabang antas ng Shenting ay pupunta sa Vatican para bumati, at magagamit natin ito. Ang pagkakataong ito ay lipulin silang lahat. Ang dahilan kung bakit pinili ni Yehan ang araw na ito ay ang kanyang sariling kasakiman din. Hindi niya lang kayang panoorin si Lina na mahulog sa mga bisig ni Yehechon dahil iyon ang kanyang babae. Siyempre, ang araw na ito ay talagang isang napakahalagang araw para kay Yehan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang sirain ang Shenting. Kung ang mga mataas na puwersa ng Shenting ay nagtitipon, hanggat sila ay lahat ay maalis, kung gayon ang kasaysayan na pag-aari ng Shenting ay matatapos na. Ginoo Ye, ang mga pinagmulan ng grupo ng mga tao sa paligid mo ay tila napaka-misteryoso. Sa oras na ito, si Ian, ang pinuno ng Hell Angels, ay biglang tumingin kay Yehan at sinabi na may makititid na mga mata. Ang mga mata ng mga pinuno ng tatlong iba pang pangunahing puwersa ay kumislap matapos marinig ito. Maliwanag, nababahala sila sa tanong na sinabi ni Ian. Nakarinig nito, sinulyapan ni Yehan si Ian at kalmadong sinabi, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ni Pinunong Ian. Hehe, wala, kinuha lang ni Ginoo Ye ito bilang aking pag-usisa. Mahinang ngumiti si Ian at tumigil sa pakikipag-usap tungkol sa paksang ito. Sa tingin ko ang ating mga mata ay dapat nasa korte ng Diyos ngayon, hindi sa ibang mga bagay. Sabi ni Gerd. Sa oras na ito, ang Satanic Legion ay galit na pinalo ang mesa, KM, pagkatapos ng 2 araw na pagiging walang silbi, gusto ko na silang patayin ngayon. Huwag kang mag-alala, dapat tayong maghintay hanggang sa dumating ang araw ng kasal ng anak ng langit at ng banal na dalaga. Kung palalampasan natin ang pagkakataong ito, mahirap na muling magkita sa susunod. Matapos magsalita, sinabi ulit ni Yehan, tama iyon, nasaan ang papa sa Western Europe ngayon? Kung maaari, gusto kong bisitahin siya muna. Nakarinig nito, sinabi ni Alder, ayon sa balita mula sa ating lahi ng vampira, umalis na ang papa sa Western Europe, ngunit hindi natin alam kung totoo ito o hindi. Kung ito ay isang bitag, tayo mismo ang tatalon sa bitag. Umalis. Kumunat ang noo ni Yehan. Ito ay isang magandang pagkakataon para maubos ang Five-Party Alliance. Kahit na alam ng papa na darating siya, hindi dapat siya umalis ng ganoon kabilis. Kung natatakot sa kanya ang papa, maniniwala man o hindi si Yehan, ang matandang lalaking iyon ay palaging nag-iisip na patayin siya. Gayunpaman, dahil dumating na siya, kung ang papa ay talagang umalis, maaaring mayroong isang bagay na kakaiba tungkol dito. Sabi ni Gerd, anuman kung ang pag-alis ng bastos na papa sa Western Europe ay totoo o hindi, si Ginoo Ye ay dumating na ngayon at nagdala ng isang malaking bilang ng mga eksperto. Kahit na ang bastos na papa ay nasa Western Europe ngayon, hindi natin kailangang matakot sa kanila. Ang iniisip ko ngayon ay hindi ang bastos na papa, ngunit ang makalabas sa napakasamang lugar na ito sa lalong madaling panahon, lumabas para kumain ng masarap at tikman ng masarap na dugo. Ayaw kong manatili dito kahit isang sandali. Tumingin si Alder sa paligid na may kaunting pagkasuklam bilang patriarch ng mga vampira, palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na isang ginoo, ngunit nas-asawa na siya sa maruming buhay na ito nitong mga araw na ito. Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, Ginoo Alder, maaari ka nang lumabas ngayon. Sa tingin ko hindi lang ikaw ang ayaw manatili sa lugar na ito, lahat ay ayaw, ngunit kailangan ka pa rin ng Shenting na bantayan ito nitong mga araw na ito, focus, ayaw kong mangyari ang ibang mga hindi inaasahang sitwasyon kapag ipinatupad natin ang plano. Nakarinig nito, ang lahat ng mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ay tumanggo. Hinabol sila ng papa sa loob ng 2 araw mula sa Eastern Europe patungong Western Europe at nagdusa ng malubhang pagkalugi. Ngayon ay paparating na ang oras ng paghihiganti, at ayaw din nilang mangyari ang ibang mga aksidente sa gitna kondisyon. Ang Western Europe ay ang tirahan ng lahi ng vampira. Matapos lumipat ang mga tao ng Five-Party Alliance mula sa ilalim ng lupa patungo sa lupa, sa ilalim ng pag-aayos ni Alder, ang host, ang lahat ay tahimik na naghintay.
Ang pagkakahabol ng Shenting sa pagkakataong ito, ang 18 Golden Dragons ay hindi magdurusa ng anumang pagkalugi. Bukod dito, sa 6 na buwang pagtulog ni Yehan, si Old John ay nag-extract ng isang mas makapangyarihang armas mula sa mga katawan ng 3 mandirigma ng Diyos na ibinigay sa kanya ni Yehan noon. Bagamat kakaunti ang mga ganitong potion, nagparamdam din ito ng 3 master na mas malakas kaysa sa mga mandirigma ng Diyos na lumitaw sa mga 18 Golden Dragon Generals. Isa sa mga taong ito ay si Sonny, at ang dalawa pa ay ang pinakamalakas sa mga 18 Golden Dragon Generals. Matapos ma-inject ang 3 sa Gene Potion na iyon, ang kanilang lakas ay mabilis na tumaas, at ito ay dahil sa 3 sa kanila sa pag-iral ng mga Master. Sa paghabol ng Papa, ang 18th Golden Dragon General ay hindi nagdusa ng anumang pagkalugi. At ito rin ang tanong na gusto ni Ian, ang pinuno ng Hell Angels, na itanong kay Yehan kanina ngunit hindi tinanong ang tanong. 3 master na hindi mahina kaysa sa kanila ang biglang lumitaw sa puwersa ng master sa paligid ni Yehan. May mga pagdududa. Pagkatapos ng lahat ng sina Sonny at iba pa ay lumitaw sa tabi ni Yehan, nakakuha sila ng atensyon ng 4 na pangunahing puwersa. Sa malalim na pagtulog ni Yehan, ang 3 kay Sonny ay nawala sa loob ng ilang araw at bumalik sa isang malakas na punto. Normal lang para sa pinuno na malaman ang dahilan. Gayunpaman, kahit na itanong ng mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ang tanong na ito, hindi ito sasagutin ni Yehan. Si Old John ay gumugol ng napakalaking pinansyal at materyal na mapagkukunan sa likuran niya upang tulungan siyang sanayin ang isang grupo ng mga master. Siyempre, kailangan itong itago ni Yehan. Ang anak ng langit ng Shenting at ang banal na babae ay kasal. Ang bagay na ito ay kumalat na halos sa buong kanlurang mundo. Maraming puwersa at pamilya ang nakatanggap ng balita, at sila rin ay mga panauhin na inanyayahan ng Shenting. Ngayon na papalapit na ang kasal, halos maraming tao ang nagbibigay pansin dito. Ang malaking masayang pangyayaring ito ng Shenting. Kabanata 1255. Siyempre, nagdala si Yehan ng maraming master sa kanlurang mundo na nakakuha rin ng atensyon ng maraming tao. Nakipaglaban si Yehan sa mga Brahman sa silangang mundo at natalo si Haring Shire, na nagpabagsak ng kurtina sa larangan ng digmaan ni Yehan sa silangang mundo. Ngayon na siya ay agresibong pumapasok sa kanlurang mundo, ang sinumang may matalas na mata ay makakaalam ng kanyang mga intensyon sa isang sulyap. Ang mapagpasyang labanan sa pagitan ni Yehan at Shenting ay paparating na. Sa makatuwid, sa ngayon sa kanlurang mundo, habang maraming tao ang nakatuon sa malaking kasal ng anak ng langit at ng banal na dalaga, pinapanood din nila ang mga galaw ni Yehan. Ano ang magiging mapagpasyang labanan sa pagitan niya at ng Shenting? Kailan? Sa ilalim ng atensyon ng labas ng mundo, unti-unti, ang petsa ng kasal ng anak ng langit at ng banal na dalaga ay papalapit ng papalapit. Sa mga kilalang tao sa itaas na uri sa kanlurang mundo, isang masiglang kapaligiran ang nagwala sa kanluran. Papalapit na ang kasal, at maraming inanyayahang kilalang tao at mayayamang pamilya ang nagsisimulang pumasok sa mga hangganan ng Southern Europe. Halimbawa, ang mga Titans sa kanlurang mundo, at maging ang Atlantes ay nakatanggap ng mga imbitasyon mula sa mga Diyos. Sa kanlurang mundo, ang angkan ng lobo lamang, ang 4 na pangunahing puwersa na tinatawag na mga erehe ng mga Diyos, ang hindi nakatanggap ng imbitasyon. Kahit na, maraming kilalang media sa kanlurang mundo ang nagmamadaling mag-ulat tungkol sa dakilang pangyayaring ito. Mula sa labas ng mundo, ang banal na anak at banal na dalaga ng God Court ay parang isang gintong mag-asawa. Sa Vatican, ang buong Divine Court ay napapalibutan ng isang masiglang pagdiriwang. At sa simula ng ganitong uri ng pagdiriwang sa Vatican, ang Five-Party Alliance sa Western Europe ay tahimik ding kumikilos. Southern Europe, punong tanggapan ng Shenting, dito, ay nabalot na ng kagalakan, ang mga miyembro ng Shenting ay abala, ito ay isang masiglang tanawin, sa likurang hardin, ito ang tanging tahimik na lugar, gusto ni Lina na umupo dito, 4 na katingin sa kalangitan sa isang 15 degree na anggulo, hayaang lumipad ang iyong mga iniisip. Bukas ang araw ng kanyang kasal kay Yehechon. Kahit nalabanan niya ang kapalaran na ito, hindi niya ito mababago. Pero kumusta naman ang maliit na buhay sa kanyang tiyan? Sa ngayon, hindi alam ng papa na siya ay buntis, at iyon ay anak ni Yehan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi kailanman maitago sa loob ng mahabang panahon. Kapag siya at si Yehechon ay kasal na, tiyak na malalaman ni Yehechon ang katotohanang siya ay buntis. Sa oras na iyon, malalaman din ng papa. Ang bagay na ito ay maitago sa loob ng ilang sandali, ngunit hindi sa habang buhay. Unti-unti, ang figure ni Yehan ay hindi sinasadyang lumitaw sa isipan ni Lina.
Sinasabi ng mga tao na kapag kailangan mong umasa sa pinakakailangan, ang unang taong naiisip mo ay ang taong pinakamamahal mo. Hindi alam ni Lina kung bakit siya ay mag-iisip kay Yehan, at sa sandaling lumitaw ang aninong iyon, hindi niya ito kayang iwanan. Dumating si Yehan sa kanluran, syempre alam ito ni Lina, at alam din na ang mapagpasyang labanan sa pagitan ni Yehan at Shenting ay paparating na. Sa ilang kadahilanan, isang tanong ang biglang sumulpot sa isipan ni Lina, bukas ay pakakasalan niya si Yehechon, naroon kaya si Yehan. Iniisip ang tanong na ito, ang kalmadong mga mata ni Lina ay kumislap ng pagkatakot. Bakit niya naisip ang tanong na ito? Talaga bang inaasahan niyang darating siya? Sa oras na ito, sa likuran ni Lina, si Yehechon na nakasuot ng puting damit ay dahan-daang lumapit, nakatingin sa banal at malambot na figure sa harap niya, ang kanyang bibig ay nakangiti. Ang pinakamagandang babae sa kanlurang mundo, ang babae sa kanyang buhay ay ganap na mapapasa sa kanya pagkatapos ng bukas. Mahal kong Lina, bukas ang ating malaking araw ng kasal, hindi ka ba masaya? Lumapit si Yehechon sa likuran ni Lina, ang kanyang malalaking kamay ay orihinal na gustong magpahinga sa mabangong mga balikat ni Lina, ngunit biglang tumayo si Lina at umiwas. Hindi ko alam kung bakit sinabi iyon ni Tian Shengzi. Hindi lumingon si Lina para tumingin kay Yehechon, nakatingin pa rin siya sa bughaw na kalangitan, at mahinang nagsabi. Nakarinig nito, ibinaba ni Yehechon ang kanyang kamay sa ere ng natural, at nakangiting sinabi, Lina, sinasabi sa akin ng aking intuition na mayroon kang iniisip, at hindi ka masaya. Magaan na sinabi ni Lina, masyado nang nag-iisip si Tian Shengzi, paano ako hindi magiging masaya sa ganitong masayang araw, gusto ko lang mapag-isa ng sandali, kung wala nang ibang gagawin si Tian Shengzi, pakibalik na. Nakarinig ng mga salita ni Lina, si Yehechon ay magalang na umiling at nakangiting sinabi, kung gayon ay hindi na kita guguluhin, may isang tao na dadalhin ka para subukan ang damit pangkasal mamaya, nais ko sa iyo ng isang masayang buhay. Pagkatapos ng lahat, si Yehechon ay umalis ng magalang. Bukas ang araw ng kanyang kasal kay Lina. Hindi siya nagmamadali sa babaeng ito. Naramdaman na umalis na si Yehechon, hinawakan ni Lina ang kanyang ibabang tiyan, isang malungkot na tingin ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Western Europe, angkutan ng lahi ng vampira, ang lahat ng miyembro ng Five-Party Alliance ay nagtipon dito. Bukas ang araw ng kasal ng anak ng langit at ng banal na dalaga, at naghahanda na silang pumasok sa Southern Europe. Ang pagpasok sa Southern Europe sa pagkakataong ito ay isang mapagpasyang labanan sa Shenting. Ang Five-Party Alliance ay nagtipon ng mahigit 800 master. Sa mga ito, mayroong 12 nangungunang master, at ang panig ni Yehan ay may 8 tao. 7. Sina Zhao Hengtian, Jipat Ian, at Sunny na patuloy na lumalakas sa pamamagitan ng gamot na genetic, at ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa, isang kabuoang 12 master, ang isang napakalakas na puwersa ay sapat na upang lumaban sa Shenting. Lahat, ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa labanan bukas. Dito nais ko sa ating tagumpay. Sa kampo ng lahi ng vampira, ang mga pinuno ng Five-Party Alliance ay nag-toast ng sama-sama. Kabanata 1256. Matapos inumin ang lahat ng alak sa tasa, mahigit 800 katao, samantala ang gabi, ay nagmadali sa Southern Europe. Kinabukasan, ang Vatican, ang punong tanggapan ng Shenting. Maraming kilalang tao sa mundo ang dumating dito isa-isa. Kabilang dito ang mga negosyanteng tycoon, mga kinatawan ng isang bansa, at mga pinuno ng ilang puwersa. Sa madaling salita, wala sa mga taong makakapunta rito ay mga menor de edad na tauhan. Sila ay karaniwang isang taong may mahalagang papel sa isang tiyak na larangan. Ang ganoong napakalaking eksena ay sapat na upang makita kung gaano kalakas ang impluwensya ng Shenting sa kanlurang mundo. Ang punong tanggapan ng Divine Court sa Vatican ay lubos na seryoso at marilag. Sa itaas ng sinaunang gusali, mayroong isang banal at hindi mapapasukan na kapaligiran. Sa labas ng mataas na gate, isang pulang carpet ang nakaunat. Sa sandaling ito, sa pulang carpet na ito, maraming kilalang tao ang naglakad dito kasama ang kanilang mga kasama, bumulong dito isa-isa, at ang kanilang mga mata ay nakikitid. Sa paligid ng sinaunang gusaling ito, ang mga gwardya ay mahigpit na binabantayan, at ang mga master ng mga Diyos ay nakapalibot na. Ang mga taong hindi nakatanggap ng sulat ng imbitasyon mula sa Shenting ay hindi makalalapit sa paligid ng sinaunang gusaling ito. Sa sinaunang gusaling iyon, mayroong isang malaking bukas na espasyo na inayos bilang isang lugar ng kasal, at maraming kilalang tao ang naroroon, nagbubulungan sa isa't isa. Siyempre, ang pinag-uusapan ng mga taong ito ay ang kasal ngayon.
Habang lumilipis ang oras, halos tanghali na, ang mga kilalang tao na inanyayahan ng Shenting na dumalo sa kasal sa pagkakataong ito ay halos dumating na. Sa eksena ng kasal, sa isang sulyap, mayroong marahil daan-daang kilalang tao mula sa buong mundo na nagtipon dito. Sa sandaling ito, ang mga taong ito may hawak na champagne, inaasahan nilang lahat ang pagpasok ng bida sa kasal ngayon. Sa puso ng maraming tao, ang banal na anak at banal na anak na babae ng Divine Court ay hindi lamang may mataas na katayuan, ngunit bihira ring mga batang talento sa mundong ito, isang pares ng magagaling na lalaki at magagandang babae. Ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kahit na ang Shenting ay nawala ng karamihan sa kanyang lakas sa ilalim ng paghaharap ng Five-Party Alliance, walang sino man ang nang-ahas na baliwalain ang kanilang napakataas na katayuan sa kanlurang mundo. Sa isang sulok ng eksena ng kasal, ang matangkad na pinuno ng angkan ng Titan ay nakasuot ng tuwid na suit na parang isang maliit na higanti. Ang kanyang buong ugali ay nagbago ng malaki nang isuot niya ang isang formal na suit. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa eksena ng kasal, at dumating siya rito upang bumati. Masyadong maraming kilalang tao ang narito, at wala sa kanyang mga Titans ang may ganoong malaking enerhiya. Ama, nagpadala rin ng kinatawan ng Atlantes. Nakatayo sa tabi ng patriarch ng mga Titans ay si Taishan, isang batang henyo ng mga Titans. Sa sandaling ito, tinitignan ni Taishan ang isang lokasyon na hindi kalayuan sa kanya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang matandang lalaki, kapwa sila ay mukhang tahimik, at ang ilang mga kilalang tao na naisip na pumunta para makipag-usap sa kanila ay tinanggihan nila. Tumango ang patriarch ng angkan ng Titan. Ang Atlantes at Shenting ay parehong kabilang sa mga superpower ng kanlurang mundo. Gayunpaman, bagamat ang dalawa ay kabilang sa kanluran, walang ganoong sitwasyon na ang isang bundok ay hindi kayang magkaroon ng dalawang tigre. Marahil, pareho silang natatakot sa isa't isa. Kaya't palagi tayong nagpapanatili ng malapit na ugnayan. Master Deputy City Master, sa tingin mo ba si Yehan ay talagang lalaban sa Shenting ngayon? Kung saan nanonood ang patriarch ng mga Titans, ang matandang lalaki mula sa Atlantes ay tumingin sa kanya at tinanong ang lalaking nasa katanghaliang gulang na kanluranin na nakaupo sa harap niya. Marahil, kung ako iyon, hindi ko hahayaan ang magandang pagkakataong ito. Ang kasal ngayon ay nagdala sa lahat mula sa itaas hanggang sa ibaba ng korte sa lugar na ito. Ito ay isang magandang pagkakataon upang alisin sila. Si Yehan ay napakatalino. Hindi niya ito makikita. Bahagyang ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa kanluran na tinawag na Deputy City Lord. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay nagmula sa lungsod sa ilalim ng dagat, at ang kanyang katayuan ay hindi mababa, ngunit siya ang Deputy City Lord ng lungsod sa ilalim ng dagat. Sa ganitong paraan, posible talagang lumitaw si Yehan ngayon. Marahil, dumating na siya sa Vatican. Mahinang ngumiti ang Deputy City Lord, ito lang ay tayo, bilang mga tagalabas, ang makakakita nito. Imposible na hindi makita ng Papa ng God Court ang kapintasan na ito. Sa tingin ko nahulaan din niya ito. Si Yehan ay lilito sa kasal ngayon, at marahil ay handa na siya, naghihintay lamang kay Yehan na lumitaw mismo. Habang nagsasalita, sinulyapan ng Deputy City Lord ang paligid. Dito, naramdaman niya na ang isang hindi nakikitang depensa ay nabuo na sa dilim. Hanggat may mangyayari dito, ang mga depensang ito ay magiging isang malaking lambat, at ang mga pumasok dito ay magkakalat ng kanilang mga pakpak. Hindi makatakas. Hehe, mula sa puntong ito ng pananaw, ang kasal ngayon ay magiging isang magandang palabas. Ngumiti ang matandang lalaki at tumingin sa isang bahagi ng eksena ng kasal. Mayroong isang platform ng seremonya. Ngunit isang matandang lalaki na may matangkad at tuwid na katawan, na parang isang ginoo, ang lumitaw. Ang matandang lalaking ito ay isa sa mga banal na matatandang parusa sa korte. Sa sandaling ito, habang ang oras ay dumating sa tanghali, ang kasal ay opisyal na magsisimula. Ang kasal ng anak ng langit at ng banal na dalaga ay, syempre, isang kasal na estilo ng simbahan. Karaniwan, sa ganitong uri ng kasal, ang isang pari ay magtatanong sa mag-asawa ng isang serye ng mga walang sustansyang tanong sa entablado. Bilang isang asawa, mayaman man o mahirap, mahalin siya, maging tapat sa kanya, at iba pa. Habang lumitaw ang banal na matandang parusa sa entablado, maraming kilalang tao sa eksena ng kasal ang tumingin sa kanya. Sa ilalim ng titig ng lahat, nakita ko ang banal na matandang parusa na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, lahat, maligayang pagdating sa magandang bansa ng Vatican, at saksi sa isang mag-asawa na pumapasok sa banal na palasyo. Ang palakpakan ay bumati sa ating mga bagong kasal sa arena.
Matapos mahulog ang mga salita, mayroong isang pagsabog ng mainit na palakpakan sa eksena ng kasal. Kasama ang palakpakan, ang kanlurang musika sa panahon ng kasal ay pinatugtog din sa paligid. Pagkatapos, sa mga mata ng lahat na umaasa, isang figure ang lumitaw sa paligid ng eksena ng kasal. Ang unang bagay na pumapasok sa mga mata ng lahat ay ang Papa, ang anak ng langit at ang Santa. Ang Papa ngayon ay nakasuot ng itim na tuxedo at isang top hat na parang isang matandang Ginoo. Sa kaliwang bahagi ng Papa ay nakasuot ng puting suit. Ngayon, mukhang mahinahon, elegante at gwapo siya, at agad na nabihag ang isang grupo ng mga babaeng dumating sa eksena ng kasal. At sa kanang bahagi ng Papa, ay si Lina na nakasuot ng puting damit pangkasal. Si Lina ngayon ay napakaganda rin, na may pambihirang kagandahan, ang maisla na mukha ay tila ang pinakaperpektong obra maestra ng Diyos, at walang sinuman ang makakapagturo ng isang kapintasan, ngunit gayunpaman, ang langaw sa pamahid ay ang aura sa katawan ni Lina ay tila masyadong walang pakialam, at ang damit pangkasal sa kanyang katawan ay napakalapad at mataba rin, tinatakpan ang kanyang perpektong katawan sa loob. Siyempre, ito ay ang sariling paninindigan ni Lina, at ang Papa at kay Hetien ay walang magagawa tungkol dito. Gayunpaman, hanggat ikakasal si Lina kay Hetien, ang lahat ay matatapos na, at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ibang mga bagay. Sa likuran ng tatlo sa kanila ay dalawang koponan ng mga gintong kabalyero na may hawak na mga nakasuot na higanteng espada, na mukhang marilag. Gamit ang mga pagsabog ng palakpakan at ang tunog ng wedding march, ang Papa, na nasa kanila, ay naglakad sa gitna ng karamihan kasama ang anak at ang banal na dalaga, at dumating sa harap ng entablado sa ilalim ng titig ng isa-isa. Kabanata 1257. Sa sandaling ito, nasa spotlight sila. Inaasahan ng banal na anak at ng banal na dalaga, bukod sa kanilang katayuan at katayuan, batay lamang sa kanilang hitsura, matatawag silang isa sa 1,000,000. Sa kanlurang mundo, ang mga batang talento na maihahambing sa banal na anak at sa banal na dalaga, maliban sa Ice Lord ng Atlantis, walang sino man ang makakahigitan sa kanila. Hehe, sa kasaysayan ng korte ng Diyos, ang banal na anak at ang banal na dalaga ay orihinal na isang pagtutugma na ginawa sa langit. Ngayon ay maituturing na silang bunga ng paglilinang. Sa hinaharap, ang banal na anak ay magmamana sa posisyon ng Papa. Ito rin ay isang uri ng karanasan para sa atin ng mga saksi, kasiyahan. Paligid, ang mga bulong na tinig ay narinig sa eksena ng kasal, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa banal na anak, sa banal na dalaga, at sa Papa. Sa sandaling ito, dahan-daang lumapit ang Papa sa entablado, may hawak na Biblia, nakatingin sa mag-asawa sa ibaba. Sa ilalim ng titig ng mga taong nasa paligid, ang mukha ng Papa na nakatayo sa podium ay mukhang lubos na banal, at malakas niyang sinabi, "Anak ng langit, handa ka na bang pakasalan ang Santa? Mahalin siya at maging tapat sa kanya, gaano man siya kahirap, sakit o kapansanan, hanggang sa kamatayan, handa ka na ba?" Sa ilalim ng entablado, tiningnan ni Yehechon si Lina ng malumanay, at ang lamang sa kanyang mga mata ay tila naging walang hanggang pag-ibig, at sinabi, bumalik sa Papa, "Handa ako." Nakarinig ng mga salita ni Yehechon, ang ekspresyon ni Lina ay kalmado at walang pakialam, walang kaunting pagbabago sa kanyang mukha, na parang ang kasal na ito ay walang kinalaman sa kanya sa una. Sa podium, tiningnan ng Papa si Yehechon at tumanggo ng may kasiyahan, pagkatapos ay tumingin siya kay Lina at sinabi sa parehong tinig, "Santa, handa ka na bang pakasalan ang anak ng langit at hayaan siyang maging iyong legal na asawa? Mahalin siya, maging tapat sa kanya, mahirap man siya, may sakit o may kapansanan, hanggang sa kamatayan, gagawin mo ba?" Nakarinig nito, si Lina, na ang ekspresyon ay walang pakialam at walang anumang pagbabago sa kanyang mukha, ay may isang ekspresyon ng pakikibaka na sumulyap sa kanyang mukha, at ang kanyang 10 daliri ay hindi mapigil ang magkadikit ng mahigpit. Ayaw niya talagang sagutin ang tanong na ito dahil hindi niya mahal si Yehetian. Nakatingin kay Lina na hindi tumutugon, bahagyang kumunat ang noo ng Papa at nagpatuloy, "Santa, handa ka na bang pakasalan ang anak ng langit at gawin siyang iyong legal na asawa?" Gayunpaman, nang tanungin ito ng Papa, si Lina ay hindi pa rin tumugon, na nagparamdam kay Yehechon na nasa tabi niya na matigas, at ang tahimik na si Lina ay nagparamdam sa kanya ng isang napaka hindi mapakialang pagbabago. Ang kapaligiran ng eksena ng kasal ay tila nagyelo sa sandaling ito. Ano ang nangyari? Ang mga kilalang tao mula sa lahat ng antas ng buhay na umaasa na makita ang lugar na ito ay may kakaibang ekspresyon din sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, ang reaksyon ng Santa ay medyo kakaiba. "Hehe, kawili-wili.
Mahinang ngumiti ang Deputy City Lord ng Atlantis at hindi mapigil ang tumingin kay Lina ng higit pa. Santa, handa ka na bang pakasalan ang anak ng langit at gawin siyang iyong legal na asawa? Isang ulap ang unti-unting lumitaw sa mukha ng Papa, bahagyang tumaas ang kanyang tinig, at isang alon ng caution ang dumating mula sa kanyang bibig. Ito ay inilabas mula sa katawan, tinatakpan si Lina. Naramdaman ito, ang nagpupumiglas na ekspresyon sa mga mata ni Lina ay unti-unting kumalma. Hinawakan niya ang kanyang ibabang tiyan gamit ang kanyang kamay, ibinaba ang kanyang ulo upang ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi makita, at mahinang sinabi, "Handa ako." Nakarinig nito, huminga ng maluwag si Yehechan. Matapos marinig ito ng Papa, unti-unting bumuti ang kanyang kutis. Kung si Lina ay ayaw sa kasal ngayon, kung gayon ang korte ay magbibiro. Ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga kilalang tao sa paligid ay nakarelax din. Ang banal na anak at ang banal na dalaga ay ang kanilang paboritong mag-asawa. Gayunpaman, habang ang mga tao sa eksena ng kasal ay huminga ng maluwag, isang malakas na tinig ang nagmula sa labas ng karamihan, na nagulat sa lahat, "Pasensya na, ayaw ko ng kasal na ito." Ang tinig na ito ay ipinadala mula sa eksena ng kasal, at agad, ang mga nasa paligid ay nagulat, at ang kanilang mga mata ay lahat ay tumingin pabalik. Sa ilalim ng kanilang titig, isang napakagandang binata na nakasuot ng formal na damit ang lumitaw, at siya si Yehan. "Ayaw ko ng kasal na ito." Ang malakas na tinig ay kumalat sa buong eksena ng kasal, ang mga salita ay nagulat sa lahat, lahat ay ibinaling ang kanilang mga mata sa likuran, at sa kanilang linya ng paningin, isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng formal na suit ang lumitaw. Ang binata ay naglakad-lakad mula sa labas. Nakasuot ng isang top-quality suit, napakagwapo niya, na may mga kilay na parang espada na lumilipad, at ang kanyang matangkad at tuwid na katawan ay nagbigay ng isang kataas-taasang aura ng pagiging isa lamang sa mundo. Ang kanyang hitsura at ang nagniningning na halo ay ganap na maihahambing sa bida ngayon, si Son Tian Sheng Ziyahetian, na nagpapangyari sa mga tao na makaramdam na siya ay mas angkop na maging groom ngayon, at siya lamang ang karapat-dapat na maging isang santa. Ang magandang mukha. Si Yehan. Nakita ito, ang mga taong hindi estranghero sa batang lalaking ito na lumitaw ay nagulat. Si Yehan ay talagang lumitaw sa kasal na ito sa Shenting. Sino si Yehan? Sa ngayon, hindi gaanong tao sa kanlurang mundo ang hindi nakakakilala sa kanya, lalo na sa mga kilalang tao sa itaas na uri sa kanluran. Ang kanyang pangalan ay isang paksa na pinag-uusapan ng mga tao. Ang napakataas na karunungan ay unti-unting kinain ang impluwensya ng Shenting sa kanluran, na nagpapangyari sa kapangyarihan ng Shenting na mapahina ng karamihan nito sa banggaan na ito. Bukod pa rito, si Yeheshi, ang dakilang anak ng Shenting, ay namatay sa mga kamay ni Yehan, na nagulat sa mundo. Kabanata 1258. Bukod pa rito, ang labanan sa Ice Lord ng Atlantis ay nagparamdam sa kanya ng tunay na katanyagan sa mundo at naging numero 1 henyo sa mundo. Kamakailan lamang, natalo niya ang isang super expert na si Haring Shire sa isang labanan lamang sa Silangang Mundo, na nagpapatunay sa kanyang paghahari sa Silangang Mundo sa ilalim ng lupa, na ginagawa siyang isang batang higanti na pantay sa mga super expert na tulad ng Papa. Kahit na ito ay alinman sa mga gawaing ito, mahihirapan ang ibang mga henyo na gawin ito, ngunit ang lahat ng mga pambihirang tagumpay na ito ay lumitaw kay Yehan lamang. Ang liwanag sa kanya ay napakaningning na ito ay nabalot mabuhay ang anumang henyo sa mundo, at maging isang batang higanti na walang supermaster sa mundo ang nang-ahas na baliwalain. Deputy City Lord, gaya ng inaasahan mo, narito siya. Itinuon ng matandang lalaki mula sa Atlantis ang kanyang mga mata kay Yehan, maingat na sinusuri ang batang lalaking ito na maaaring talunin ang Ice Lord. Mahinang ngumiti ang Deputy City Lord. Tinitignan din niya si Yehan. Ang Ice Lord ay natalo ng isang Oriental na binata. Ang Oriental na binata na natalo ang Ice Lord. Tila mayroong magaganap na malaking labanan dito ngayon. Pumihit ang mga mata ng Patriarch ng angkan ng Titan, at lumitaw si Yehan sa entablado, na nagpapangyari sa kanyang mahulaan kung ano ang mangyayari sa susunod. Dito ngayon, ang malaking laban na ito sa itaas ng kasal, tiyak na magkakaroon ng isang hindi mapipigil na eksena. Sa sandaling ito, gamit ang hitsura ni Yehan, ang mga mata ng Papa, Yehechan, at maging ni Lina ay lahat ay nahulog kay Yehan. Masyado silang pamilyar sa binatang ito. Pagkaraan ng kalahating taon, nang makita niya ulit ang lalaking iyon, nanginginig ang katawan ni Lina, at isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang sumulyap sa kanyang walang pakialam na mga mata. Ang lalaking nagparamdam sa kanya ng pagkapuot ngunit mayroon ding kaunting pag-ibig ay lumitaw sa sandaling ito. Oo,
Sa sandaling ito, mayroong isang matamis na pakiramdam sa kanyang puso. Ang pakiramdam na iyon ay parang isang desperadong tao sa isang dagat ng apoy na biglang hinayla palabas, nakakita ng isang bagong buhay. Sa pagitan nila, mula sa simula ng pagkapuot, hanggang sa hubad na katawan ni Yehan, Korshan at Tukso, at mamaya, ang ganitong uri ng relasyon ay nangyari, kaya siya ay nabuntis sa anak ni Yehan. Sa panahong ito, labis silang nakaranas ng maraming bagay. Siyempre, karamihan sa oras, si Lina ay lubos na kinasusuklaman si Yehan. Hanggang sa nakalipas na 6 na buwan, matapos siyang mabuntis, ang ganitong uri ng pagkapuot kay Yehan. Hindi namamalayan, dahan-dahan itong humina mula sa puso ni Lina. Nakita ang itsura ni Yehan, ang mukha ni Yehechan ay unti-unting naging malungkot. Lubos niyang kinasusuklaman si Yehan. Sa mga kamay ni Han, paulit-ulit siyang natalo sa mga kamay ng kalaban, na nagparamdam sa kanya, sa banal na anak ng Diyos, ng isang malaking kahihiyan. Yehan? Kailangan kong humanga sa iyong tapang, ngunit kung narito ka ngayon, huwag mong isiping aalis. Malamig na umungol ang papa, at ang marilag na tinig ay narinig sa mundong ito. Sa susunod na sandali, sa paligid, ang mga master ng mga Diyos ay isa-isang lumitaw, sinasakop ang eksena ng kasal, at maging ang mga master ay lumitaw sa mga dingding sa paligid, kinukuha si Yehan at ang mga kilalang tao ay napapaligiran nito. Nakita ito, mayroong isang pagsabog ng kaguluhan sa buong eksena ng kasal, at nagmadali silang umatras ng malayo mula sa eksena ng kasal, sa takot na maapektuhan. Sinulyapan ni Yehan ang paligid, walang pagbabago sa kanyang mukha, at sa sandaling ito, ang mga tao mula sa Five-Party Alliance ay lumitaw din, at sumugod sila mula sa labas na parang isang alon. Ito ay naglalaman ng napakaraming tao ang nakatayo sa kawalan, nanunood dito. Kanina, si Yehan ang nauna rito, at ang ibang mga miyembro ng Five-Party Alliance ay nasa paligid upang harapin ang mga master na nagbabantay sa shenting dito. Nakita ang mga master na patuloy na lumilitaw sa mundo, ang buong eksena ng kasal ay naging lubos na nag-aalala. Ang siksik na mga figure ay nagparamdam sa kanila na sina Yehan at Shenting ay magkakaroon ng mapagpasyang labanan ngayon. Napakahusay. Ngayon, ang papa ay kayang mahuli kayo lahat ng mga erehe ng sabay-sabay. Malamig ang tingin ng papa, at sa isang iglap, ang lahat ng mga matatandang parusa sa Diyos sa korte ng Diyos ay lumitaw sa likuran ng papa. May 10 tao, isang nakakatakot na banta ang siksik na hininga ay gamulong mula sa kanilang mga katawan. Alam mo, sa mga nakaraang paligsahan, si Yehan ay pumatay ng hindi kukulangan sa 10 banal na matatandang parusa sa Shenting, ngunit ngayon, sa punong tanggapan ng Shenting, mayroong isang nakakatakot na kapangyarihan. Kumuha ng isang maling pangalan. Nakita ito, si Yehan ay may ngisi sa sulok ng kanyang bibig, tumingin sa papa at sinabi, kung gusto mong mahuli kami lahat, nakasalalay ito kung mayroon kang kakayahan, ngunit bago simulan ang digmaan, hayaan mo munang sabihin ko ang aking babae. Pagsasalita, hindi ko pa siya nakikita sa loob ng kalahating taon, namimiss ko siya ng husto. Babae, sino ito? Ang lahat ng mga mata mula sa langit at lupa ay tumingin kay Yehan, nasaan ang kanyang babae? Sa ilalim ng titig ng mga titig na ito, sa sandaling ito, nakita ko si Yehan na naglalakad patungo sa posesyon ni Lina, at mayroong isang hindi mapipigil na makapangyarihang tingin sa kanyang malumanay na mga mata, sa iyong buhay, sino pa bukod sa akin hindi ka rin pwedeng magpakasal, dahil ikaw ay babae ko, Yehan, papatayin ko ang sinumang nang ahas na pakasalan ka. Nakarinig nito, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mata ng buong mundo ay nagulat, at sila ay lahat ay natigilan. Kahit na ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ay medyo nagulat. Ang babae ni Yehan, si Lina kaya, ang santa ng korte ng Diyos. Paano ito magagawa? Nakarinig ng mga salitang ito, nagalit ang papa, nagalit si Jehovah, at lahat ng tao sa korte ay nagalit. Kung ang mga salita ni Yehan ay totoo, kung gayon ito ay magiging isang malaking kahihiyan at kahihiyan para sa kanilang mga Diyos. Ang mga santong kanilang nilinang ay talagang mga babae ng mga kaaway na puwersa. Lina, totoo ba ang sinasabi niya? Ang gwapong mukha ni Yehechan ay unti-unting nabaluktot sa sandaling ito. Tiningnan niya si Lina na may nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata. Kasabay nito, ang mga mata ng langit at lupa ay nahulog on Saint Lina, totoo ba ang sinabi ni Yehan? Sa ilalim ng mga titig ng isa-isa, ang mukha ni Lina ay nagbago, ngunit nakatingin kay Yehan na naglalakad patungo sa kanya, at nakikinig sa kanyang makapangyarihan at malumanay na mga salita, hinawakan ni Lina ang kanyang tiyan.
Sa sandaling ito, tila siya ay may isang uri ng tapang, tumingin siya kay Yehechan at mahinang sinabi, tama siya, babae niya ako, at buntis ako sa kanyang anak. Boom! Kabanata 1259. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehechan na parang sisubog na ang kanyang isipan, ang mga pulang mata ay lumitaw sa kanyang mga mata, at sa isang iglap, ang mabilis na nakamamatay na intensyon ay tinakpan si Lina. Nagalit ang papa. Hindi niya inaasahan na ang palaging masunuring santa ay makakasama kay Yehan at mabubuntis sa anak ni Yehan. Ito ay isang malaking kahihiyan at isang malaking kahihiyan sa kasaysayan ng kanyang korte. Sa pagitan ng langit at lupa, matapos sabihin ito ni Lina, ang umaalon na nakamamatay na intensyon at galit ay ganap na tinakpan si Lina. Ang Santa Lina ng God Court ay babae ni Yehan, at buntis siya sa anak ni Yehan. Ito ay isang malaking kahihiyan sa God Court dahil ang pinaka-perpektong babae na pag-aari ng kanilang God Court ay kinuha ng mga kaaway na puwersa. Ang buong mundo, dahil din sa mga salita ni Lina, ay isa-isang nagulat. Lahat sila ay nagulat na tumingin kay Lina. Ang pinakamagandang babae sa kanlurang mundo ay babae pala ni Yehan. Sa Shenting, kailangan kong sabihin na napaka-ironic. Hoy, si Ginoye ay talagang may tapang na makipagtalik sa santa ng mga Diyos. Ito ay maituturing na paglalagay ng berdeng sombrero sa santa ng mga Diyos. Ngumisi si Gerd, ang patriarch ng angkan ng lobo, at ang kanyang tinig ay ipinadala sa kalangitan bumaba at nagparamdam sa mga tao sa Shenting na mas lalo pang nagalit, maging baliw. Ang mga pinuno ng tatlong iba pang pangunahing puwersa ay tumawa rin, ngunit si Yehan ay marahil ang tanging tao sa mundong ito na may ganoong tapang. Sa sandaling ito, si Yehan ay medyo nagulat din, si Lina ay buntis sa kanyang anak. Kung hindi sinabi ni Lina mismo, hindi ito malalaman ni Yehan. Nakatingin sa damit pangkasal ni Lina na hindi akma, gamit ang paningin ni Yehan na yin at yang, matapos sabihin ito ni Lina, kailangan niya lamang tumingin. Malalaman mo ang katotohanan. Oo, si Lena ay talagang buntis. Huminga ng malalim si Yehan, ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit kahit ano pa man, dadalhin niya si Lina ngayon, at walang magiging sorpresa para sa kanya. Sa oras na ito, naramdaman ni Yehechan na parang mababaliw na siya. Si Saintess Lina, ang kanyang kinabukasan ay kinikilala bilang babae ng papa, at ang kanyang buong buhay ay maaari lamang mapunta sa hinaharap na papa. Ito ay ganap na katumbas ng pagiging fiancé ni Lina ng banal na anak Bueno. Noon, mayroong dalawang banal na anak sa Shenting, at maaaring hindi malinaw kung kanino mapupunta si Lina sa hinaharap. Ngunit mula nang mamatay si Yeheman, ang kinabukasan ni Lina ay maaaring matukoy na siya ay ganap na pag-aari ni Yehetian, at iniisip din iyon ni Yehetian. Gayunpaman, ang mga salita ni Lina ngayon ay nagparamdam kay Yehetian na naramdaman niyang si Yehan ay talagang naglagay ng berdeng sombrero sa kanya, at higit sa lahat, hindi pa niya hinawakan si Lina. Sa likuran ni Lina, ang katawan ng papa ay umaalo ng nakamamatay na intensyon, at ang mapang-api na nakamamatay na intensyon ay tila nilalamon ang lahat sa mundo. Ikaw ay isang traidor, pinalaki kita ng walang kabuluhan, ngunit ipinagkanulo mo ang Diyos. Ngayon ay papatayin kita, isang traidor, gamit ang aking sariling mga kamay. Ang tinig ng papa ay may walang katapusang nakamamatay na intensyon. Si Lina ay naging babae ni Yehan. Ang pakikipagtalik sa anak ni Yehan ay nagparamdam sa kanya ng isang hindi pa nararanasang kahihiyan. Sa isang iglap, ang palad ng papa ay itinaas ng mataas, at ang nakakatakot na banal na aura ay naging isang malaking kamay, na malakas na bumagsak sa ulo ni Lina. Gusto niyang patayin ang babaeng ito na nagparamdam ng kahihiyan sa korte. Naramdaman ang nakakatakot na pag-atake na nagmumula sa likuran, nanginginig ang ekspresyon ni Lina, at mabilis siyang sumugod pasulong. Hindi iyon dahil hindi siya maaaring mamatay, ngunit hindi siya maaaring mamatay ngayon. Kung mamatay siya, ang bata sa kanyang tiyan ay mawawala, pataas. Matandang lalaki, kung nangahas kang saktan ang kanyang buhok, ay padadala kita sa impyerno. Sa sandaling bumaril ang papa, kumilos din si Yehan. Siya ay kasing bilis ng kidlat at gumalaw na parang kulog. Orihinal na, sina Yehan at Lina ay hindi kalayuan, ngunit sa isang iglap, si Yehan ay nakabaril na kay Lina na paparating. Niyakap ni Lina si Lina sa kanyang mga bisig, ngunit sa sandaling yakapin ni Yehan si Lina, ang ilusyonaryong malaking kamay ng papa ay bumagsak na sa likod ni Yehan ng malakas. Puff! Isang bangkos ng dugo ang dumura mula sa bibig ni Yehan, at sa pilitin niyang tiniis ang nakakatakot na pag-atake ng papa. Kasinungalingan na sabihing hindi masasaktan si Yehan, metro ang layo.
Nakita ang lalaking nasa harap niya na hinarang ang nakamamatay na pag-atake ng papa para sa kanyang sarili, tinitigan ni Lin na si Yehan, at isang napakakomplikadong ekspresyon ang sumulyap sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang uri ng pagtibok ang lumitaw sa kanyang puso. Ilang tao ang nang-ahas na hinarang ang nakakatakot na pag-atake ng papa para sa kanya. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga tao ng Tianlong ay handa ng gumalaw, naghihintay sa utos ni Yehan. Hinimas ni Yehan ang buhok ni Lina, tiningnan ang babae sa harap niya, at mahinang sinabi, nakipag-ugnayan ka sa akin para sabihin sa akin na buntis ka, tama. Nakarinig nito, si Lina ay sumangot at mahinang nagsabi, huwag kang masyadong mag-isip, ito ang aking anak, hindi sa iyo, inaamin ko na ito ay iyong anak, ngunit gusto ko lang gamitin ang iyong kamay upang makatakas mula sa korte ng Diyos. Panipi. Nakatingin sa mapagkunwari na babae sa harap niya na nagsisikap na maging malakas, ngumiti si Yehan, hindi niya papansinin ang mga salita ni Lina. Ang babaeng ito ay nag-iwan na ng kanyang pangalan sa kanyang katawan, at hindi na siya tatakas sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hiem, isang pares ng mga aso at lalaki, gusto mong pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig, ay padadala kita sa impyerno para mag-usap ng magkasama. Sa oras na ito, tiningnan ng papa sina Yehan at Lin na parang napakaraming tao sa mundo, at ang nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata ay naging mas mabangis. Nakarinig nito, ibinaling ni Yehan ang kanyang ulo upang tumingin sa papa, at nakangising sinabi, matandang lalaki, dahil hindi mo pa rin ito magagawa, ngayon, ang iyong banal na korte ay tiyak na mapapahamak sa aking mga kamay, at aalisin ka sa kanlurang mundo. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, maraming tao ang nagulat ang ekspresyon. Kung ang ganoong makapangyarihang salita ay sinabi, sa buong mundo, natatakot ako na ang walang takot na lalaking ito sa harap niya lamang ang nang-ahas na sabihin ito. Malamig ang ekspresyon ng papa na tumingin kay Yehan, at tumawa, kay abangan, Yehan, ikaw ang dapat na mapahamak ngayon. Bagaman ang traidor ng banal na dalaga ay hindi ko inaasahan na ipagkakanulo niya ako, talagang naisip mo ba na hindi ko ito huhulaan? Darating ka ba rito ngayon? Kabanata 1260. Kaya, mayroon ka bang ibang paghahanda? Malamig na ngumiti si Yehan, nakatingin sa papa. Hiem, hindi ko itinatanggi na ikaw ay talagang malakas na ngayon. Mahirap na panatilihin kang 100%. Malamig na ngumiti ang papa at tinitigan si Yehan, gayunpaman, natatakot akong hindi mo man lang mapapanaginipan na ngayon dito, bukod sa akin, may isa pang makapangyarihang kaaway na naghihintay sa iyo na automatikong pumunta sa iyong pintuan. Nakarinig nito, kinislat ni Yehan ang kanyang mga mata, at may isa pang makapangyarihang kaaway. Sino kaya ang taong ito? Ginoo Wangfo, dahil ang iyong matandang kaibigan ay narito, dapat kang lumabas at makipagkita sa kanya. Sa oras na ito, nang naguguluhan si Yehan, ang tinig ng papa ay narinig sa kalangitan, at pagkatapos, isang figure ang naglakad-lakad mula sa kawalan, nakasuot siya ng mahabang gown na may mga kamay sa likod ng kanyang likod, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, isang uri ng kakilakilabot na caution mga alon mula sa kanyang katawan. Nakita siya, kumunat ang noo ni Yehan. Ang taong ito ay hindi estranghero sa Tianlong, at mas pamilyar si Yehan, dahil siya si Wang Fokishan, isang supermaster na kilala bilang isang matandang engkanto sa China. Gayunpaman, sa sorpresa ni Yehan, kailan nagsama sina Wang Fokishan at Papa. Saan nagpunta ang Diyos ng Espada na humahabol at pumapatay sa kanya na nagtanong kay Tian ng may ngiti? Nakita ang biglaang paglitaw ni Wang Fokishan dito, kumunat ang noo ng senior management ng Tianlong. Alam nila kung gaano kalakas si Wang Fokishan, at maihahambing sila sa Papa. Kung tinulungan ni Wang Fokishan ang Papa ngayon, walang alinlangang sisirain nila ang Shenting. Magiging mas mahirap ito. Kumunat din ang noo ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa, at kung ang Shenting ay may isa pang super expert na tutulong sa kanila, sapat na iyon upang baguhin ang balanse ng tagumpay. Ito ay isang malakas na tao mula sa China. Nakatingin kay Wang Fokishan na lumitaw, pumikit ang mga mata ng patriarch ng angkan ng Titan at sinabi, ang Papa ay hindi inaasahang nanalo ng alyansa sa isang malakas na tao mula sa China. Napakagulat. Kawili-wili, may isa pang master, ang sitwasyong ito ay napaka-hindi kanais-nais para kay Yehan. Mahinang ngumiti ang Deputy City Lord ng Atlantis, at hindi niya mapigil ang tumingin kay Wang Fokishan ng higit pa.
Ang China ay ang lugar na may pinakamaraming nangungunang eksperto. Ang mga nangungunang eksperto ay lumilitaw ng walang katapusan, tulad nina Ji Yanhuang, Sloppy Old Daoist Yushu, Military God, Wang Fu Qishan, Nolan Cheney, Madman, Sword God. Ang lakas ng mga taong ito ay kabilang sa mundo bukod pa rito, maliban sa mga nabanggit na tao, mayroong kahit isang nakakatakot na lugar na tinatawag na Holy Land Kunlun. Sa loob ng mahabang panahon, ang Huaxia ay naging isang ipinagbabawal na lugar sa isipan ng mga monghe mula sa buong mundo. Kakaunti ang mga dayuhang master na nang-ahas na pumasok sa hangganan ng Huaxia, dahil sa sandaling ang mga master na ito ay magalit, ang mga resulta ay magiging napaka-nakakatakot. Yehan, matagal na tayong hindi nagkikita. Sa kawalan, si Wang Fu Qishan ay lumapag at tumayo sa tabi ng papa, malamig na tinatitigan si Yehan, hindi itinatago ang kanyang mga nakamamatay na intensyon kay Yehan. Nakarinig nito, kinislot ni Yehan ang kanyang mga mata at tumingin kay Wang Fu Qishan, at sinabi, Wang Fu Qishan, ikaw ay talagang parang multo, hinahabol mo pa rin ako, nasaan ang Diyos ng Espada? Saan siya nagpunta? Ngayon, ang pinakakinakatakutan ni Yehan ay hindi ang pagsasama sa pagitan ni Wang Fu Qishan at papa. Ang kinakatakutan niya ay ang Diyos ng Espada. Si Wang Fu Qishan ay nang-ahas na lumitaw dito, na nagpapakita na hindi siya nag-aalala sa gulo ng Diyos ng Espada na patuloy na humahabol sa kanya. Marahil ang Diyos ng Espada ay nakaranas na ng isang aksidente. Yehan, kung ang Diyos ng Espada na pinag-uusapan mo ay buhay pa ay isang tanong. Ngayon, sa tingin ko dapat mong isipin ang higit pa tungkol sa iyong pag-atres. Ngayon ay makikipagtulungan ako kay Ginoo Wang Fu, anong pagkakataon sa tingin mo ang mayroon ka sa panalo? Malamig na ngumiti ang papa kay Yehan. Sa panahong natutulog si Yehan, matapos umalis sa kaugalian ng papa, si Wang Fu Qishan, na hinahabol ng Diyos ng Espada, ay lumapit sa kanya. Pareho silang may pag-aaway ng buhay at kamatayan kay Yehan, kaya't nagkasundo sila, at nagtulungan ang dalawa upang sugatan ng husto ang Sword God. Bagaman ang Sword God ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagkakataon, walang balita sa kanya hanggang ngayon. Nakarinig ng mga salita ng papa, si Yehan ay huminga ng maluwag. Hanggat hindi niya direktang narinig ang balita ng kamatayan ng Diyos ng Espada, may pagkakataon pa rin para sa lahat. Agad, tiningnan ni Yehan ang papa at si Wang Fu Qishan na nagsama-sama. Isang alon ng nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban ay mabilis na pinakawalan. Sa pagharap kina Wang Fu Qishan at papa, dalawang supermaster, si Yehan ay nang-ahas na hamanin sila. Ito ay hindi kay abangan ni Yehan, at gusto niyang makita kung gaano kahusay ang kanyang paggawa ng lahat gamit ang kanyang kasalukuyang lakas sa tatlong bulaklak na kaharian. Nasaan ang limitasyon? Sa labanan laban kay Haring Shere sa India, bagaman ang lakas ni Haring Shere ay nakakatakot, hindi nakaramdam si Yehan ng kaunting presyon nang harapin siya. Si Yehan ay nangyari na matest ang kanyang matinding lakas sa pakikipaglaban. Itapon lang iyong sarili sa isang bitag, humingi ng kamatayan, Yehan, sina Ginoo Wang Fu at ako ay lilipulin ang lahat ng inyong mga tao ngayon, at isasagawa ko ang traidor na buntis sa masasamang binhi, at hahayaan kitang panuurin siyang mamatay. Gamit si Yehan na sumabog sa espiritu ng pakikipaglaban, ang papa ay nagsabi na may malungkot na mukha. Nakarinig nito, si Yaleng ay malamig na ngumiti at sinabi, Lin Chi, ang matandang bagay na ito ay nagpapaalala sa akin, dalhin mo muna ang iyong hipag. Boss! Sa kawalan, si Lin Chi ay labis na nag-aalangan. Sa sandaling ito, mas gusto niyang lumaban sa kaaway kasama si Yehan. Lin Chi? Manatili ka, hayaan mo akong pumunta. Si Leng Wufei ay naglakad-lakad mula sa kawalan, lumapag sa tabi ni Yehan, at sinabi sa kanya, iwanan mo ito sa akin. Sa sandaling ito, si Lin Chi, na ang pangunahing puwersa, ay hindi dapat umalis. Tumanggaw si Yehan at sinabi, Ginoo, dalhin mo muna siya palabas ng Vatican, at makikipag-ugnayan ako sa iyo matapos ang lahat. Huwag kang mag-alala, kasama ako rito, magiging maayos siya. Ano man ang nakaraang katayuan ni Lin na, ngunit ngayon ay buntis siya sa anak ni Yehan, walang sino man sa Tianlong ang manunood sa kanya na magkaroon ng anumang aksidente. Tiningnan ni Yehan si Lina at sinabi, sumunod ka sa iyong asawa at umalis muna sa Vatican. Alam mo, kasama ka rito, hindi ako makakapag-let go. Naintindihan ni Lina ang mga iniisip ni Yehan. Kung sinalakay siya ng mga tao mula sa Shenting, si Yehan ay tiyak na magkakaroon ng mga alalahanin, kaya tahimik siyang lumingon, para sa kapakanan ng bata sa aking sinapupunan, hindi ako magtatangka ng panganib sa iyo, ngunit, ikaw, mag-ingat ka sa iyong sarili.